So nagsimula po lahat sa isang panaginip po. So nung nasa barko ako, at nagdasal po talaga ako kung ano yung future ko. So nagulat na lang ako, consecutive 3 days po talaga na yung panaginip ko is about grapes at magka-different po yung location, nasa dagat, nasa bundok at nasa bahay namin. At yun nga, tinatry ko na mag-plant ng grapes at umuwi ako sa bahay namin. At yun, sunod-sunod na po, nagkaroon ng success po yung business ko. Ubas. He started in a small plot, no? Mga 3,000 square meters lang yan, no? Yung 150 square meter yung start 150, ko. Then, nagkaroon ako ng mga malalaking project doon sa Road Hills Place Resort. 3 hectares po yun. Ito naman ay hinahire ka na. As consultant. As a grape expert. Yes, You know, I remember, yung Pilipinas, unang nagkaroon ng grape plantation sa Cebu. Doon sa Cebu, meron akong nakilala si Dr. Alfonso. Pinagmamayabang niya na I am now planting grapes. And you know, Boots, grapes is a century plant. In other words, for the next 100 years, hindi ka na magtatanim ulit. Harvest ka na lang ng harvest. Problema lang, medyo maasim yung grapes na napoproduce doon sa Cebu. Probably it was because of the variety. Yes, Kong. So, meron pong dalawang variety po ng grapes. Yun po yung wine and table grapes. So, kung gusto nyo yung mga matatamis or yung nabibili natin sa merkado, yun po yung table grapes. So, kaya po yung iba, nasasabi nila na maasim yung grapes nila kasi po, yung nabibili nila na variety is yung mga wine. Ayan. Tama nga naman yung wine, suka eh. Oo po. Pinaklas lang yan, tinatawag na wine, pero kung tutusin, suka yan eh. Fini-ferment eh. But anyway, okay. So, nung umuwi ka, you started planting. Pero katakot-takot yung dasal kung mamumunga yan o hindi. Yes, kung natatakot ba ako kasi nga malaking sugal po yun sa career ko as a seafarer kasi I was a president po of Anglo-Eastern Company, so second largest company po yun sa buong mundo. So I am a president po sa scholarship batch namin, inaasahan po ako ng company president, pero pinurso ko po talaga yung pagiging farmer. So yung pati family ko ayaw sa decision ko, pero yun nga yung pinakita sa dream ko na mayroon patutunguhan talaga yung pagiging farmer ko, kaya kahit anong mangyari susundin ko po yung panaginip. When you started, sugal yun, di ba? So how long did it take bago mamunga yung grapes na tinanim mo? Nag-start ako noong 8 months po yung duration para mamunga po yung grapes. Tapos yung mag-start yung malakas na production sa ubas is 3 years. After 3 years, sunod-sunod na yan hanggang mag-30 years. So all in all, para magiging full harvesting ka na, mga ilang years? 4 years? Yes, Kong. Mga 3 to 4 years, mga full harvest na yan. Maraming bunga na po yung grapes. Makaka-harvest na po yan ng 7 to 10 kilos per vines. So, anong tinanim mo? Ito ba yung table grapes or wine grapes? Actually, nag-start ako sa wine grapes, tapos pinagmamalaki ko pa yan parang sa Facebook ko sa isang organization ng mga farmers. Tapos parang binuli nila ako kasi nga yung variety na natanim ko noong year 2018 is wine pala. So doon ko na marami palang variety. Tapos naka-interest na ako na gusto ko lahat ng mga matatamis sa grapes is matanim ko doon sa barangay namin. Kaya yun, nag-start na lahat na yung mga ibang-ibang farm na meron sa Romblon, La Union, na affiliate ko na siya at parang na-connected ko na sa business as my own. Bali, gusto ko po lang po na sabihin po sa mga katulad ko na nangangarap na huwag pong tumigil sa paghangad ng iyong mga dream sa buhay kasi nga totoo po na may Diyos po at nagagabay po sa atin sa lahat. So dapat lang po talaga sabayan po natin yan ng sipag at tiyaga para po ma-realize po yung ating mga dream sa buhay. Pinoy, ito na ang ating panahon. Ho, ho, ho! Merry Christmas!